15 produkto galing ng Taiwan ipinagbawal ng FDA o ng Food and Drug Administration dito sa Pilipinas. Kabilang na riyan ang ilang noodles at sago na madalas isama sa mga milk tea at shake. Nadiskubre kasing may sangkap ang mga ito na ginagamit sa paggawa ng plastic. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, madalas hindi na natin napapansin kung ano yung kinakain o iniinom natin, kung saan gawa ito, kapag maayos naman itong inihain sa atin. Pero ito nga yung purpose ng Food and Drug Administration na suriin yan kung ito ba ay for public consumption, at kanila natuklasan sa kanilang pagsasaliksik na may 15 brand na ginagamit sa tapioca pearl at sa noodles na merong sangkap na hindi raw ligtas. Alamin natin kung ano yung maleic acid na yan sa ulat na ito. Usong-usong pamatit-uhaw ang milk tea at ang sahog nitong tapioca pearls. Paborito ring merienda ng marami ang instant noodles. Pero bago magpakabusog, tiyaking mapagkakatiwalaan ang pinagbilhang tindahan. Ipinagbawal kasi ng Food and Drug Administration ang 15 produkto mula Taiwan. Kabilang dito ang tapioca pearls at noodles. Natuklasan kasi sa Singapore na kontaminado ang mga ito ng maleic acid, isang additive na nakakapinsala raw sa kidney. Paglilinaw ng FDA, hindi rehistrado at hindi rin lisensyado sa bansa ang mga nasabing produkto. Yung nakalista doon sa Singapore is a proactive move of the Philippines to inform our public if they come across these names, huwag nilang tangkilikin at ito'y nakita na sa Singapore na may kontaminasyon. Ayon sa isang chemist, wala raw puwang sa pagkain at inumin ng maleic acid dahil karaniwang ginagamit ito sa paglikha ng mga produktong plastic. Ang maleic acid kasi isa siyang organic na chemical na ginagamit sa paggawa ng iba't ibang industrial products tulad ng plastics. Toxic siya kasi kapag maraming na-ingest na maleic acid or kahit paunti-unting ingestion ng maleic acid in a prolonged period of time, nakakadamage ito sa kidney. Hindi raw makikita sa unang tingin kung may maleic acid ang pagkain. Kailangan pa itong suriin sa laboratorio. Kaya ang payo ng FDA, dapat pag-aralan ang net content ng brand na bibilhin. Alamin din kung sino ang manufacturer at distributor ng produkto. Para makatiyak, nakalista sa official website ng FDA ang mga pagkain at gamot na rehistrado at lisensyado sa Pilipinas. Talagang nauuhaw ka at gusto mong uminom na may sago. Tanungin yung gumawa kung saan galing itong sago na to, yung tapioca balls. At kung wala naman silang tinatago, sasabihin nila. Ayon sa FDA, binigyan pansin na ng pamahalaan ng Taiwan ang mga kontaminadong produkto at pinahinto na ang pagbebenta at pamamahagi nito. Ayon sa Department of Trade and Industry, ang Taiwan ang ika-9 sa pinakamalaking trading partner ng ating bansa. Ang exports ng Pilipinas papunta roon nagkakahalaga ng 1.9 billion US dollars. Samantalang yung imports galing Taiwan nagkakahalaga ng 4.8 billion US dollars. Ayon naman sa Malacanang, wala raw kinalaman ang pagbabawal ng FDA sa hidwaan ng Pilipinas at Taiwan sa pagkakapatay ng Philippine Coast Guard sa isang mangingisdang Taiwanese. Naniniwala rin ang isang foreign relations expert na isolated incident ito. Pagbigyan ng Malaysia, saka isa pa ako nga, nag-i-improve na yung relasyon natin eh. Wag nang paypayan para lumaki pa yung apoy. If some people will give another meaning to it, that is their lookout. But we are just doing what should be done in the name of national interest. Pero ano yung possible na parang interpretation dito lalo na siguro? Jessica, bagamat madaling isipin na kaya may pagbabawal dahil may kinalaman doon sa nakaraang issue, ito raw ay separate matter dahil ang interest nga raw ng mga mamamayan ang nakasalalay dito at hindi naman daw ito yung unang beses na ginawa basta whether it comes from Taiwan or from another country, as long as yung product ay napatunayan na may deadly na material, ito ay pagbabawal talaga natin. Jessica? Okay, spellingin lang natin yung maleic acid, BAM, no? M-A-L-E-I-C. Kasi kung minsan merong mga label na naglalagay kung ano yung nilalagay nila dun sa kanilang mga produkto, di ba? Although sinasabi ng FDA, itong mga sago na to, walang brand ito, tama ba? Basta imported galing, hindi, meron, may brand, di ba? Meron silang tinukoy na particular na brand, 15 yan. At most of these are, yung tapioca pearls na tinatawag, ito yung mga
mga added na sangkap dun sa mga milk tea. Actually, hindi naman siya yung mismong iniinom. Magapampaganda lang ng experience. Pero titignan, kaya nila nirelease itong listahan na to na may specific na company names para pag na-encounter nyo sa market na, well, dapat in the first place wala siya sa market at dapat may koordinasyon din sana sa local government na pagbawal na yung ganito. Na iwasan na kapag kumaga nakasalumuhan nila ito sa mga bilihin. Jessica. Okay, ang alam ko kasi dyan yung mga imported na sago medyo malalaki at saka yung texture niya medyo magandang kagatin eh. Pero marami rin tayong local na sago, di ba, Bam? Ito na magandang sinabi ng FDA, magandang tangkilikin na lang yung sariling atin dahil may kakayahan din tayo mag-produce ng ganitong mga pearls at mas tiyak pa tayo dahil kapag gawa rito, dumadaan niya sa mabusising pagsusuri ng FDA. Jessica? Okay, maraming salamat, Bam Alegre.